Wow ha, to say that to someone na nag-survive sa 6 na taon ng Duterte administration na hinding-hinding spoiled nun at hinding nag-ugaling brat. Ewan ko na lang kung sino-sinong nag-uugaling spoiled brat. This is truth on the line. Pagkatapos nung pagpa-file yun, sabi ni Baste Duterte, cry baby ka daw, spoiled brat. At ano, anong comment mo doon? Anong comment mo? At saka sabi nila Robin Padilla, double standard ka daw sa freedom of expression. Bakit you're going after the vloggers? Mas namamind ko yung ganyang mga comments mula sa colleagues kesa sa yung isang taong nagsalita. As for the first person who spoke, wow ha, to say that to someone na nag-survive sa 6 na taon ng Duterte administration na hinding-hinding spoiled nun at hinding nag-ugaling brat. Ewan ko na lang kung sino-sinong nag-uugaling spoiled brat. At saka, I really feel very strongly about this complaint, pero hindi niya ako makikitaan ng luha ng crybaby. Doon sa colleague ko, well, siguro naman alam niya sa puso niya kung paano ko pinaninindigan ang freedom of expression at saka freedom of speech at nagsusumikap na maging patas sa lahat. Equal application of those principles and the law. Sa tingin mo, we have the technical capability to find out kung sinong may kagagawan yan? Kasi matagal na tayong we've been trying to go after yung ganyang klaseng mga video na walang authorship, mahirap matrace. Sa tingin nyo kaya natin? Have you coordinated with the DICT, for example, o yung sa cybercrime group? Opo. In previous investigations at pati sa ilang mga legislation, yes. At naasahan namin halimbawa sa mga IT provisions ng mga child protection laws tulad ng anti-OSAEC, Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children law at iba pang mga katulad. Naasahan po namin ang NBI, ang PNP, yung cybercrime unit niya, DICT, yes, yung mga tumulong sa amin, naging resource persons, nag-participate sa mga technical working groups at hanggang pa sa implementing rules and regulations. So, I think there's no dearth of desire na gawin ang mandato nila. Kailangan lang talaga buong gobyerno or buong lipunan natin maghabol in terms of yung teknolohiya and syempre yung resources na kailangan ng mga government agencies na ito na magawa ito. Pero, so, citizens ask for this kind of assistance to investigate, nagrereklamo tayo. It's a work in progress talaga. Ma-enable yung mga ahensya natin gawin yung tulong na hinihingi natin sa kanila. Senator, marami pa sana akong tanong about women, child protection, kaya lang, I know you're very busy, we've run out of time. Baka may mga last words kayo, lalo na sa mga yung mga bumabati ko sa inyo ngayon, you can tell them. Sure. Walang problema sa pagbabatikos, Miss Ami at ating mga taga-panood. Walang problema sa pagbabatikos. Bilang nagtatrabaho sa public service, lagi akong bukas sa kritisismo. Mula sa hearings hanggang sa plenary, hanggang dito sa mga public engagements natin. Pero ibang usapin na ang mga mapanganib na sinungalingan na nilalagay sa lalong malaking peligro yung mga witnesses lalo na takot na dati, takot hanggang ngayon at ngayon nilagay ulit sa panganib. Tapos yung staff ko rin, no? So this is where I draw the line. After 9 years ng pagiging subject ng ganitong mga atake, I draw the line with the witnesses plus yung staff ko at yung buong Senado na pinasisinungalingan ang trabaho namin at ang bunga ng aming trabaho pati sa ganitong mga kaimportanteng investigasyon.